Isa sa mga mainit ngayon na pinag-uusapan ay kung accountable ba, may pananagutan ba ang mga taga-COA sa nangyayari ngayon na flood control corruption or ghost projects. Ang dami ko pong nababasa po sa comment section na pati daw ang COA kasama doon. Pero ang sagot ko po dyan, depende. Ipapaliwanag ko po ang pagkakaiba po ng pre-audit at saka post-audit. Noon po kasi ang Commission on Audit ay pre-audit. Ibig sabihin ng pre-audit, bago lumabas ang pondo, bago bayaran yung project, nakikialam muna ang Commission on Audit. Kailangan niya munang ma-audit. Ang post-audit naman kapatid, tinatapos muna yung project, binabayaran muna, at ang papeles, ibinibigay sa Commission on Audit para i-audit kung merong anomalya o merong deficiency. So, pag pre-audit, of course, accountable ang COA kasi kasama sila doon sa pipirma bago bayaran. Pero sa post-audit, kapatid, which is ngayon, post-audit na po ang Commission on Audit. Ibig sabihin nun, nakakapagbayad si DPWH o anumang ahensya bago pa i-audit yung transaction. Siguro ang question ng ilan, paano yun? Tapos na yung transaction. Anong habol doon? Ang Commission on Audit po ay nag-i-issue po ng tinatawag po na Audit Observation Memorandum. Doon po namin isinusulat yung mga deficiency na nakikita po namin sa transaction. And sometimes nag-i-issue po kami ng Notice of Disallowance. Ibig sabihin nun, hindi namin ina-allow yung payment doon or pinapabalik namin yung pera na naibayad doon. So bakit yung accountability ng post-audit ay it depends? Depende kasi yan. Kung na-receive na ng taga-COA yung papeles at na-audit na nila at wala silang nakita na deficiency or wala silang inireport na deficiency, kahit na meron naman, magiging accountable sila. Pero kung hindi pa nila nare-receive yung papeles or dokumento para i-audit, anong magiging accountability nila doon? Hindi nga nila alam na nabayaran na yon. Pero kung na-receive na nila, at nag-issue naman sila ng mga report on deficiencies, wala silang pananagutan. Ganun lang po mga kapatid ang nangyayari po sa transaction. Kaya doon sa mga nagko-comment na kasalanan ng COA, hindi nila tinitignan. Depende po kasi yan kung na-receive na nila yung papeles o hindi pa. So sa mga hindi nakakaalam, huwag tayong banat ng banat. Mas mainam yung magmatsyag po tayo. Mas mainam yung mag-isip muna tayo bago tayo magsalita dahil nagkakasala tayo sa bawat maling panghuhusga. Magtanong po tayo sa mga nakakaalam bago po tayo magsalita. Nawa po may natutunan ka sa video ito. God bless.